Welcome po sa ating channel, Beck and Toink. Ito, isang bagong video mga boss ang ating ipapalabas. Ang video po natin ngayon ay motor muna. Yan. Bali, meron po tayong sinetap dito na motor. Yan, Rouser 180. Yan siya, 180. Yan. Rouser 180 po. Sinetap natin. Pinalitan natin ng dalawang malaking gulong. Yan. Yung gulong niya sa harap, ito po, ipapakita ko dito. Baka yung ibang dyan nanonood, gusto nilang magpalit ng malaking gulong. Yan yung tatak niya, MRF. Yan. Tapos, ayun yung makapal na siya. Yan. Yan. Malapad na yan. At alam naman natin na pag bumili kayo ng malaking gulong, sasaya dyan sa Tapalodo, sa Rouser 180. Ngayon, ito po yung video natin para sa mga gustong magpalit ng malaking gulong sa harap. Yan. Ito yung niya, size niya. Para maniwala kayo na malaki yung gulong na nalagay natin. Yan po, 110 over 80 by 17. Yan, 110 over 80 by 17. Yan, malaki po yan. Yan, laki siya. Ang likod yan, ngayon, pwede naman pangarap yan. Depende sa inyo. Ayan siya. 110 over 80 by 70. Tapos sa likod naman, meron tayong malaki din yung gulong niya sa likod. Ito yung nilagay natin. Epic tire siya. Tapos, size niya, ito po yung size nito. 130 siya. Ayan. Pasuglan na natin. Yan, ayan yung size ng gulong niya. Sa likod natin, meron tayong 130. Yan, 130. Yan, over 70 by 17. Yan, ayun siya. Yan, sana makita dito sa video natin. Yan, kitang-kita naman pala. Yan, 130 over 70 by 17. Yan po. Yan, sa mga gusto magpalit ng gulong dyan, yan, Rouser 180 yan. Yan, Kawasaki Rouser 180. Yan, para bumulto yung motor nyo, tataas yan at mag-itsurang parang big bike siya. Talagang bubulto siya. Ngayon, ito naman yung ginawa po natin diskarte dito. Pag nilagyan nyo po ng malaking gulong yan, sasayad po dito sa Tapalodo yan. Kaya magkakaroon kayo ng adjustment. Yan, yung tinatawag nilang modification o magmo-modified kayo. Yan, ito yung natin, in-edit natin. Yan, ito po yung ginawa natin dyan. Sa ilalim po ng Tapalodo na yan, pag binaklas nyo yan, meron pong dyan, yung pinakabakal niya. Yan, parang ganyan siya. Dito may tornilyo dito yan at may tornilyo dito yan. Yan. Yan siya. Bali, apat yung tornilyo, yun yung kakapit dito sa ating shock. Yan, nasa ilalim po ng Tapalodo na yan. Ito, ginawa ko na ng kung ano yung ginawa natin. Para ma-modify nyo po yun. Ito yung butas niya, wag yung yan, wag yung gagalawin yung butas. Ito. Kinating po natin dito yan malapit doon sa butas. Tapos dapat hindi tatamaan to. Yan yung butas na yan, hindi aabutin. Yan, tapos kinating natin yan at nagmuha tayo ng same na haba nito. Ito yon, 3/4 na flat bar yung nilagay natin. Ito po yun. Yan. 3/4 na flat bar, bali pagka-cut dito sa gitna. Ayun yung mangyayari. Ito na yun. We-weldingin na po dito yan at we-weldingin din dito. Ang mangyayari po, tataas ito. Yung bakal na yan, tataas. Yan. Kaya yung Tapalodo natin, aangat yan. Aangat po yung Tapalodo natin. At mapapansin nyo dito na ayun yung butas nya. Yung dati niyang butas, ayan. Nagbutas po ako dito. Sa ilalim na kasi sasama to, aangat to. Yan, ayun na yung butas niya. Mapapansin nyo naman na umangat siya. Yan, meron na po kayong idea para mapansin nyo lang yan. Ayun yung tinaas niya.
para umangat din yung tapalodo. Kasi kung bakal lang yung iangat nyo, walang kakapitan naman itong tapalodo natin. Kaya kailangan yung butasan yan. Gumamit lang ako ng soldering iron, yung pang-inang. Yan, para pag binutas natin to, hindi na ako gumamit ng barena. Iinitin nyo lang po yan at makakagawa kayo ng butas. Yan, tapos gumamit lang kayo ng cutter. Iinitin nyo lang po yung plastic na yan, mabubutas yan doon sa soldering iron. Yan, bali dalawa yung binutasan natin dito, hindi nakikita. Nasa likod kasi nito yun. Yan. Yan po, yun yung ginawa natin mga boss. Tapalodo, bali nagbutas tayo pa angat. Tapos ito pa po pala yung isa. Pagkatapos nyo pong na-welding yan, gagrind yan, lilinisin. Tapos ito po kasi makapal yan, makapal, matigas siya. Para pag i-bend natin ng ganito yan, kailangan natin i-grind itong metal na to. Grind na natin yan. Ayan, saka yung pinag-weldingan dito, gagrind natin yan para tapos pipilitin po natin na medyo manipis yan. Ninipisan natin ng konti. Bali grind po talaga yan. Gagrind natin yung metal niya kasi pag hindi nyo po ginrind to, sobrang sobrang tigas ng bakal. Kaya pag i-bend nyo siya ng ganito, yan, pag i-mold nyo na po dito yan, mahirapan kayo. Kasi yun nga po, sobrang tigas. Kaya dapat medyo i-grind po natin yan para numipis siya. At yun, pag minold din na po natin ng ganito yan, malambot na siya. Ito pa po pala yung isang halimbawa ito yung shock natin. Yan yung shock natin. Yan, halimbawa lang. Yan po yung shock natin. Tapos dito yung tapalodo. Saka yung bakal, nandito naman yung bakal. Yan po yung momold din natin dyan, yan yung bakal. Tapos ito na po yung bolt nya. Yan. Diyan tatama yung bolt, papasok. At dito. Ngayon po pag hindi po natin ginrind to o ginawang manipis ng konti, yung pwede po siyang i-bend o gagalaw ng konti, yung lalambot yung natin, yung pinaka metal natin, lalambot lang ng konti. Para pag sasama siya. Pag pinukpok natin ng konti, medyo may poporma po natin ng ganyan. Yan, may poporma natin ng ganyan. Pag hindi nyo po ginawa yan, ang mangyayari sa shock nyo, ito, gaganyan po yan. Ito ang mangyayari. Yan, yung shock nyo gaganyan, papasok. Yan, papasok po ng konti yan. Yan, ganyan po yung mangyayari sa shock nyo. Yan, titikom dito. Yan, papansinin nyo, hindi siya diretso. Yan, gaganyan siya. Yan. Yan, para nakaganyan yung shock nyo. Kasi pipilitin niyang idiretso dito yan. Yan, yung pinakabakal. Tapos yun na yung tapalodo dito sa taas. Pag nangyari pong ganyan, inipit na yan, maglilik po yung yung shock nyo. Yan, maglilik yan. Kasi nga po, ito, babaloktot ng konti yan. Dito sa drawing ko, in-exaggerate ko lang. Pero sa actual po, babaloktot yan konti. Pag hindi nyo po na-perfect itong na to. Pag hindi nyo ginawa manipis to at pupukpukin muna yan hanggang sa magsakto nga po yung mga butas nyo. Yan. Yan, lang po yung ginawa natin dito sa rouser na to. Yan, pag nagpalit din kayo ng malaking gulong, tatatag yung motor nyo. Maganda yung performance nya. Yun nga lang, medyo bibigat ng konti kasi mabigat yung gulong na to. Pero 180 po yan, 180cc, kaya kayang-kaya, yakang-yaka yan. At magandang i-drive pag malaki yung gulong. Yan, parang walang lubak. Yan po, sana po nagustuhan nyo yung video natin ngayon. Modification about motorcycle, Rouser 180. Yan, at marami pong salamat.